What's up mga tropa? Eto na, panibagong araw, panibagong topic. Siyempre, ang topic po natin today is all about method of sections. And etong problem po na ito is example nung May 2019 SELE board examination. So sa mga klase ko dyan sa statics, passboard na agad para astig, no? Para kapag magpa-passboard kayo next time, kapag graduate na kayo, edi easy peasy na lang, di ba? Tapos ganito dapat yung mga atakihan, di ba? Mga astig na atake. So sige, skip nyo na lang yun kung ayaw nyo marinig, no? Ang daming sat-sat eh, no? Okay, so sa method of section, ang una nyo lang naman gagawin, sige, lagyan natin siguro ng step para sa mga student ko rin. Pero sa mga astig na dyan, pwede nyo nang i-skip. Okay. So step number 1, tingnan nyo kung ano yung mga hinahanap. Unknowns, syempre. So, 1 unknowns. Okay. So, titingin na agad kayo sa mga tanong. Ito, halimbawa, calculate the actual force in member JK, member GC, and member BC. Okay, so kung mapapansin nyo, class, dito po sa figure natin, si JK, eto siya. Pag kinat mo, syempre lalabas yung force niya ni JK, no? Tapos pag eto naman, kinat mo, lalabas yung force ni GC. Okay? Tapos pag eto naman po, lalabas naman yung force ni BC. Okay, so isang cut lang, no? Mabilisan lang. Halimbawa, magka-cut tayo dito na. So pag kinat natin yan, yung tatlong yan, lalabas na po lahat ng kanilang mga force, di ba? So paano ba natin gagawin yan? Pero syempre, bago natin i-cut pala, ilagay muna natin yung given. Kasi wala pa tayong given eh, di ba? Astig ka pag sinagutan mo na agad yan, di ba? 6 meters L. Yung S natin is 3 meters. 3 meters. 3 meters and 3 meters. So that yung P natin class is 116 kilonewtons, no? 116. Si Ma'am Praxi mahilig sa ganito, no? Yung thrust niya, halimbawa L lang, ganun, tas P, tas meron siyang given na nasa taas. Mahilig siya sa ganyan, sa lahat, pati sa footing, ganyan, ganyan siya. Okay, so kumbaga, okay, nalagay na natin yung mga given. Pangalawa po is, hanapin natin yung unknown. Siyempre, hanapin yung unknowns. Okay, so, ang gagawin ko dyan, cut ko na lang siguro, cut natin. Okay, astig, no? Pero bago natin i-cut pala, parang may nakalimutan na naman tayo. Ano ba yung nakalimutan natin, class? Sige, cut lang muna natin siya. Okay, pag kinat natin, ganyan lang, no? Ito lang po yung sasama na member. So, ganyan lang siya. Tapos paste natin dito. Ay, ano yung nag-paste? Parang hindi tama. Okay, ito po yung na-paste. Ito na yung na-cut, no? Cut section. Na-cut na section. Sir, bakit yung kaliwa yung pinili mo? Hindi ba pwede yung kanan? No? Class, pwede naman yung kanan, depende sa inyo. So, ganun lang yun. Pero kapag kanan kasi, halimbawa, kung mapapansin mo, ito yung kinat mo sa kaliwa, ito. Pero kung mapapansin mo, ito pong kanan, ito yung kanan, no, ito. Kung mapapansin mo, sumama pa yung 116 kN load dyan. So, parang marami ka na namang iintindihin na imo-moment, ganun. So, pag pipili kayo, class, ng ikakat, syempre, yung konti lang yung masasakop. Mas maganda yun eh, para hindi rin kayo masyadong prone sa error, di ba? Para astig kayo. Pero bago yan, so alisin ko muna to. Ang gagawin na natin, isosolve muna natin syempre yung reaction ng ating thrust, di ba? Okay, so kung mapapansin nyo, ang thrust po natin is symmetrical. So kung hindi nyo po alam yung symmetrical, ang ibig sabihin niya lang naman, kung pinasimple natin, yung load po natin is gitnang-gitna, no? Gitnang-gitna yan. Tapos, simple beam lang dapat, simple beam. Or pwede naman sa ibang type kapag fixed-ended, ganun. Pero next time na yun, next time na. Okay, pag thrust naman, kadalasan lang po is simple beam, which is a roller or hinge, no? Na meron siyang vertical component, si AY, sabihin mo lang, or A, tapos si EY. EY and syempre si EX. Kumbaga ganyan, no? So, symmetrical lang ang beam natin, class, kasi kung mapapansin nyo, nasa pinakagitna lang naman po yung support ay yung binubuhat, yung load, which is yung kalaban, di ba? Tapos, yung mga distance niya papunta kay A is same lang, 6 meters and 6 meters. Tapos, syempre, yung kanyang mga angle, 45 lang din naman. So, same na same. Ganun lang naman yun eh. Kumbaga, halimbawa,
pinautang kita ng 116. Yun, ay pinautang ko kayo ng best friend mo ng 116 kilonewton. Tapos pantay na pantay kayo ng babayaran. So ilan na lang yung ibabayad nyo kada isa. So si AY, syempre 116 over 2, di ba? So 116 over 2, ilan po siya? 58 kilonewtons, no? So madali lang naman na siya. AY is 58 kilonewtons. So si EY, syempre 58 din. Syempre hating kapatid kayo, di ba? Ayan, alright. So, paano na ang gagawin natin ngayon? So, lalagay na po natin si 58 dito. Kilonewtons. So, yan. So, dito na tayo class magpo-focus sa nakat na section natin. So, palitin ko lang si Idol. Yan. Yan. Dito na tayo. So, kung mapapansin nyo class dito, yan lang natin, no? Para, yan. So, ganda ba yan? Hindi, pangit pala. So, ganyan na lang. Okay. So, dito tayo titingin. Dito po. Yan. Okay. So, kapag nakat na natin siya, syempre, lalabas na po yung mga force niya. Ito na po yung JK. Sana okay pa yan, no? GC. And force BC. Okay. So, kung mapapansin nyo, class, ayusin lang natin saglit. Yan na siya, di ba? So, ito po kanina is JK, no? Force JK, sabihin nyo. Ito yung force GC. Tapos force BC. Okay, sana hindi nalito dito kasi kung mapapansin nyo dito, ito yan, no? GC. Kinat lang natin yon tas BC. Okay? Tapos ito yung JK kanina. So, sige. Baka may hilo pa kayo eh. Okay, kung mapapansin nyo, class, ang lagi natin gagawin dyan, halimbawa, kung ako, no, eto, bubuuin ko pa rin yung triangle niya, halimbawa, eto, yan siya. Kumbaga, invisible na lang to, no? Invisible. Maraming nalilito dito, class, kaya pwede nyong i-post yung video kung bakit ko ginawa, parang ganun. Tapos ito yung C, parang ganun. Pwede nyo naman gawin yan, pwede nyo gawin yan. Dito lang sa mga, kumbaga, parang dalawa na may intersection, na may isang pupuntahan, kumbaga. Etong si JK, hindi nyo na need na ilagay yung kanyang ganyan, no? Yung invisible niya. Wag na. Eto lang, kumbaga, kapag ganyan, buuin nyo lang yung triangle. Parang ganun na lang siguro, no? Parang ganun na lang. Though, minsan di naman siya kailangan, pero ako, mas gusto ko kasi na ganun. Okay. So, kung mapapansin nyo dito, class, tatlong force yung wala tayo, di ba? Tatlong force. Okay. Tapos, ang gagawin na natin po dyan is what? No? Ano nang gagawin natin dyan? So, halimbawa, kukunin natin yung summation force JK, GC, and BC, no? Tapos, kapag method of section, meron kayong tatlong pamimilian. Summation ng force sa y-axis, summation ng force sa x-axis, and summation po ng moment, di ba? So, ito lang po, dito lang po kayo mag-focus sa tatlong to. Sabi ko naman, kapag alam nyo yung concept natin ng summation forces and moment, goods na, no? Goods na. Eto, baba ko lang ulit kasi kanina pa siya nakakainis na siya. Alright, stig. Okay. So, ang gagawin na natin dito, class, baka kasi may nalilito, isa-isahin po natin. Halimbawa, try po muna natin si summation force ng X. So, yung mga iba na expert na dito sa trust, pwede nyo nang i-skip, no? Pero ako kasi, sa mga student ko, kailangan kong ipaintindi ng mas malinaw, no? Kasi, syempre, first time nila sa trust. Alright, astig. So, eto, halimbawa, yan yung unknown natin, no? So, summation force, try na lang natin, no? Kasi ang maganda dyan, ang maganda kasi dyan, class, either summation ng moment, ganon, parang ganon. Ano ba yung unang tanong kasi? Calculate force ng member JK. At member JK, sige, lagay natin. At member, si member JK. So, si JK, ito po siya, no? Ito si JK bro. Si bro JK natin. Yan. So, yan si JK natin, class. Paano natin siya makukuha? Pwede ba natin gamitin ang summation ng force Y para makuha po si JK? Hindi po pwede, no? Kasi yung JK po natin, class, horizontal di ba? So, bakit mo gagamitin summation force Y? Ang summation force Y po, nakasaad lang or nakatutok lang kila vertical components, di ba? So, alis yan, alis. X, di ba? Mga ganun lang ba?
Sige, try ulit tayo. Summation force naman ng x, try natin. Summation force naman po ng x. Okay. So kapag nag-summation force ng x tayo class, kung mapapansin nyo, halimbawa lang, no, ang mga papasok na component natin sa summation force ng x, halimbawa, pakanan is positive. Sige, pakaliwa is negative, ganyan, para easy lang, no? So, force JK, no? Force JK. Tapos, etong BC, sige, plus force BC, di ba? Ganyan. Tapos, etong GC, syempre, yung component niya will be ganito. Meron siya pa ganyan and pa ganito. Okay? Sana okay yan. So, alisin lang ulit natin. Tapos, plus FGC. No, kung mapapansin nyo, plus FGC. Tapos, since naka-incline siya class, naka-incline po itong GC, hindi pa po natin alam yung kanyang angle, di ba? Or slope. So, dapat makuha muna natin agad yung slope niyan di ba? So, alisin muna natin siya. And syempre, since tatlo yung unknown natin and iisa lang naman yung equation po natin, cancel na rin po si summation force ng x, di ba? So ganun lang naman titignan mo lang naman kung ano yung best na method. Halimbawa si force y ba, force x, or si moment, di ba? Ganun lang, di ba? Okay, so dito class, may problema tayo. Wala po tayong angle ng GC, no? Or eto, halimbawa eto siya. Ito yung angle. Okay. So, eto na ang ituturo kong unang trick kapag method of joints ay method of section, no? Ang gagawin nyo lang, class, eto, kung mapapansin nyo. Si BC natin, class, is horizontal, no? Si JK natin po is horizontal din. Pero si GC natin, class, is inclined. So, kapag ganito, class, ng mga inclined, ang trick ko lang dyan, halimbawa, number 2, parang ano na wait nga. Ayusin natin mamaya tong mga steps natin. Sige, ayusin ko yan mamaya. Promise, bro. Chill lang no? Chill. Okay, so i-zoom in ko lang saglit. So, number 2, yung mga inclined, ganito na lang, no? Mga inclined forces ay, paano ba? Ipunta sa dulo-dulo. Ano ba yan? Sir, ano ba to? Ito lang naman po yung concept ng tinagalog ko na, no? Para astig ba? Red, ayan. Transmissibility. Sir, what is transmissibility? Ability. Parang mali pa sa English, ability. Yan. Okay. So, yung transmissibility class, ito yung sinasabi kong tagos-tagos. Tagos-tagos, no? Kumbaga, halimbawa, ito. Ito si GC natin kanina. So, imagine lang, siya lang muna yung nakakat, no? Ito. Siya lang naman inclined, doon lang tayo mag-focus sa inclined. Ito kasi class, wala na tayong problema. So, parang ganito lang din siya, no? Papakita ko dito, mamaya. Okay. So, GC natin, class. Saan ba yung dulo-dulo niya? Okay, kung mapapansin nyo, ang dulo-dulo ni GC is ito yung force niya, di ba? Yan yung force. Asan po ba yung dulo-dulo niya? Yung magandang, ito yung isang dulo niya, tapos ito po yung isang dulo niya. Okay lang, napansin nyo yan. Kumbaga, si GC, pwede niyang tirahin to, no? Pwede niya ring tirahin to. Or, halimbawa, ito yung kanyang starting point, ito yung kanyang end point. Na kung mapapansin nyo, okay? So, halimbawa, ang gagawin lang po natin dyan is, pwede natin siyang ipunta sa starting. Ito yung starting. Sige, ilagay natin para astig. Start. S-start tuloy. Start tapos sa end. Yan, start and end. Ang gagawin lang po natin dyan, class, is ibabanda lang natin. Pupunta lang natin, halimbawa, si GC, pwede natin punta sa start. So, kapag pinunta natin siya sa start, ganito na siya, no? Ito na siya. Pwede siyang ganyan. Or, pwede pang mas maliit kung gusto nyo. Pero ako okay na ako sa ganyan. Pwede siyang maging ganyan. Tapos, pwede rin po siyang maging... Ito yung unang example natin, no? Yun. Tapos, pwede rin po siyang maging... Pag in-extend ulit natin to. Tapos, halimbawa, parang nakakat siya. Pwede rin siyang maging ganito. So, kumbaga nakadulo na yan. Or, ano pa nga natin? I-extend pa natin. Pwede rin siyang maging ganito. No, napapansin nyo ba? Nagigets nyo ba? Naiihina ko Pwede rin siyang maging ganyan, no? Ito si GC, FGC.
Pwede rin siyang maging ganyan, tapos pwede siya kanina sa nasabi ko, pwede siyang maging ganito lang, no? FGC. So, pwede siyang maging ganyan. Kumbaga, ibabanda-banda nyo lang kasi maraming nalilito dito, class. So, halimbawa, sige, ipunta na natin sa sample. Ay, ay go. Sa sample problem. Okay. So, dito pala, class, no, kapag nag-cut kayo, assume tension. Nakalimutan ko palang sabihin. Assume tension. Sir, paano yung assume tension? Ito lang, ano, halimbawa yung force mo. Ito siya, ito yung kinat mo. Dapat yung mga force mo is away sa kanyang point. Halimbawa, ito. Kapag tension kasi, class, ito yung point mo, ito yung point, no? Ayun na. Ito yung point, yan yung point, no? Yung force mo is palayo siya. Paano ba, sir, kapag compression? Pag compression, syempre, pag ganito na dapat yung force mo, ganyan, no? Or ganito, ganyan, no? Pero mas maganda kasi, class, assume tension nyo. Tapos kung nag-negative yung sagot, i-ano nyo lang, palitan nyo lang na magiging compression pala siya. Parang ganun, no? So, eto, naka-tension naman sila, naka-away, no? Nakapalayo, ganun. Okay, so, sir, paano na ang gagawin natin? Kunin po muna natin yung angle neto kasi kailangan natin yung angle neto, class. Eto, GC. Ito yung GC, di ba? Ito na lang yung kunin natin na angle. Pero kung mapapansin nyo, baka malito kayo. Sir, bakit hindi ito? Parang ganun. Andyan si GC, so dapat andyan siya at x-axis, di ba? Ito dapat yung theta niya. Tapos ito, parang ganun. Pero class, ano lang naman yan? Same lang naman yan, no? Same lang naman sila. Nasa iisang slope lang naman sila. So, halimbawa ito, nasa iisang ganyan lang sila. So, same lang sila ng angle, no? So, ito na lang. Kasi mamaya, ipupunta ko rin siya dun kung mapapansin nyo. Halimbawa, ito. Paano natin kukunin yung kanyang angle? So, ganito na lang muna, no? Try natin kunin yung ito. Parang may mas madali pa nga pero sige, okay na siguro yan. Kunin natin tong height na to. Ito. So, etong S natin is 3 meters, no? Ito po is 3 meters. Siyempre, ito po is 3 meters din. Okay? Tapos, siyempre, para makuha natin yung angle na to, kailangan pa natin yung height nito. So, paano ba natin, sir, makukuha yan? Meron tayong 45 degrees dito. So, eto, class, yung line na to is same lang din dito, di ba? Mapapansin nyo. Ito po is same lang din dito. No, same lang ng sukat yan. Pangit lang yung drawing ko Pero, isipin natin maganda yung drawing. Tapos, same lang yan, same. Pangit talaga, bro. So, halimbawa, ganyan na lang. Tapos, kunin natin tong triangle na to. Ito. So, para makuha natin yan, sige, ilagay natin dito sa kabila. Para chill lang, di ba? Yung mga naboboring dyan na nagbo-boards, okay na yan. So, this one is 45 degrees. This one is 3 meters. So, para makuha natin yung kanyang opposite, yan yung opposite, no? This one is 3 meters din naman kasi 45 to. Siyempre, ito 45 din degrees. So, kayo na lang siguro mag-solve, no? Basta 3 meters yan. Okay, so if this one is 3 meters, this one is also 3 meters, no? Tapos tanggalin ko na siya para hindi lang masyadong magulo. And kung syempre, kung 3 meters yan, kung mapapansin nyo, this one is 45 degrees lang din, di ba? 45 degrees. So, alam nyo na, no, sa mga rule ng angle kung bakit 45 yan. So, next time ko na-explain yung mga shortcut na mas mabilis. So, kung 45 yan, alisin ko na rin. Siguro ito, alisin ko na. Kasi itong moment arm na to, class, kailangan natin yan mamaya. Okay, so, halimbawa, ito po is 3 meters din, di ba? Yung nandun sa kanina. Ayan, 3 meters. And ano pa? Ito po is 45 degrees. So, ang gagawin na natin is what? Ano na ang gagawin natin, sir? So, ganito lang yan, class. So, si FJK ang hinahanap na si FJK. Na gamit na po natin si summation FY, summation FX. And hindi sila goods, no? Hindi sila good sheets. So, gamitin natin si summation naman ng moment is equal to 0. Ang tanong, class. Sorry sa mga nahihilo kapag zoom in, zoom out ko.
Ang tanong, class, saan tayo magmo-moment? Di ba? Ito yung pinaka na-stress yung mga student eh. Saan? Kahit saan magpunta. Alright. So, eto saan ba tayo magmo-moment? So, halimbawa, try nating mag-moment kay A. Sige, try natin. Try natin mag-moment kay A para ma-realize nyo lang no kung bakit dapat meron na dapat tayong mga iniisip na pagmo-momentan no na mas madali na makukuha natin agad. Okay. Sige, try natin mag-moment kay A. Pag nag-moment tayo kay A class, eto, pupunta lahat ng etong mga rocket natin, mga rocketeers, di ba? So, eto, kung mapapansin nyo, moment tayo dyan. Okay. Pag nag-moment tayo kay A class, ilagay ko na yung transmissibility natin, no? Ang mas gusto ko na pagpuntahan ng transmissibility natin class dito. Dito na lang, siguro. Oh, yun lang, hindi ko siya makopy. So, paano natin gagawin? So, eto, try ko na lang burahin. Burahin natin siya. We can do a lot better, sir. Diba? Pwede rin naman sa baba, pwede rin sa taas. So, sabi ko nga sa inyo, depende class. Pero ako dito na lang siguro sa taas ko siya ipupunta. Try natin sa baba mamaya. So, eto na siya. Eto siya, dito ko siya pinunta sa taas. Parang ganon, pinaiksi ko lang siya. So, eto na po si FGC. Okay, sir, baka nagtataka kayo, no? Paano na si FJG? Parang ganon, di ba? Kasi kung kinat nyo yan, si FJG, pwede rin pala dito. No, pwede rin pala siya dyan. So, hayaan nyo na lang si JG, no? Kasi same lang naman sila ng pupuntahan. Kumbaga ganon lang, no? Hayaan nyo lang siya. Hindi nyo siyang papansinin. Hindi naman natin siya kailangan, di ba? So, halimbawa, nag-moment tayo kay A. Okay, pag nag-moment tayo kay A, ilagay lang natin yung component na itong si FGC, no? Para hindi kayo malito next time. So ito po si FGC sin 45. Tapos ito po si FGC cosine 45. No? Okay tayo dyan. So baka malito kayo, meron tayong FJK, meron din po tayong FGC doon. Okay? So bago tayo mag-moment, wait lang, naiihina ako talaga eh. Stop ko muna.